Bueno, ang pera ay may maraming mukha. Kapag ito ay nagmumula sa mga kaibigan at pamilya, ito ay tila isang tunay na biyaya. Ang pagtulong na walang kapalit ay nagbubukas ng pinto sa tagumpay at kasiyahan. Sa mga pagkakataong ang mga tao ay nagkakaisa, ang kanilang mga pangarap ay nagiging mas maliwanag. Ang pagkakaroon ng sapat na suporta ay nagbibigay daan upang ang bawat isa ay makamit ang kanyang mithiin. Huwag kalimutan ang kahalagahan ng pagbibigay. Ang yaman na nagmumula sa pagbabahagi ay hindi matutumbasan ng anuman. Kapag ang mga puso ay nagbubuklod, ang komunidad ay lumalago. Noon, ang pera ay may ibang itsura. Nakilala ito sa mga barya at papel. Ang pakikipagpalitan ng produkto at serbisyo ay karaniwan. Sa mga pamilihan, ang kung tawagin ay bartering, mas mahalaga ang koneksyon at tiwala. Ang mga tao ay bumibili mula sa mga lokal na tindero, palitan ng kanilang pawis sa kita ng kanilang kinita. Ang pera noon ay hindi lang basta pakikipagpalitan, kundi isang simbolo ng pagsisikap. Ngunit sa makabagong panahon, nagbago ang lahat. Ang pera ngayon ay iba na sa digital na anyo. Maari na mangyari ito sa mga smartphone, credit card at online shopping. Sa mga modernong tindahan, ang mga mamimili ay hindi na naghahanap ng cash, kundi convenience. Ang mga transaksyon ay mas mabilis at mas madali, ngunit ito rin ay nagdudulot ng bagong hamon sa ating mga relasyon. Habang ang paraan ng paggamit ng pera ay nagbago, ang epekto nito sa lipunan ay malalim. Ang tiwala sa mga transaksyon ay unti-unting nawala sa mga tao. Ngayon, ang mga bagong henerasyon ay tumutok sa mas mabilis at mas madaling paraan, ngunit ano ang presyo nito sa ating mga koneksyon?